Ang ganda ng gising namin ng pinsan ko. Napakalamig ng umaga. Ang unang makita namin sa paglabas ay ang napakagandang bundok at mga kahoy na nasa paligid ng bahay ng lolo at lola namin. Minsan lang ako matutulog sa kanila. Magagalit kasi ang mga magulang ko. Sa panahon na ito, dito ako matutulog sa kanila. At buong araw ako nandoon. Malapit lang naman. 20 or 10 minutes walk lang. Pero kung pupunta ako doon, maglalakad ako sa ilalim ng mga puno na mag-isa. Nasanay na kasi ako kaya hindi na ako matakot. Pagdating ko doon, kung walang gawin, magkwentuhan na kami kahit anong topic. Basta magkasama kami, kahit anong oras yan matapos. Ang tawanan na sa kanya ko lang naranasan. Ang saya ko lang kung siya ang aking kasama. Ate na ang turing ko sa kanya, hindi man kami perfect. Magkatampuhan rin kami. Hindi ko maiwasang mainggit sa kanya kasi nakita ko kung paano siya inaalagaan ng grandparents namin. Pero tanggap ko naman yun. At minsan lang naman pag nagkatampuhan kami sa isang bagay. Hindi ko na yan kausapin. Umuwi lang muna ako sa amin. Magpalamig sa ulo. Lumipas ang mga araw, pupunta ako ulit doon. Dating gawi, kwentuhan at tawanan. Sa panahon na yun, sinabi na niya sa akin kung sino ang mga crush niya sa school na hindi alam ng crush niya. Wala pa akong crush sa panahon na yun, kaya nakikinig lang ako sa mga sinasabi niya. Nagtawanan hanggang sa may nangyari na hindi namin inaasahan. Habang nakahiga kami, may dumating, ang tito pala namin. Lasing, hindi namin alam kung anong mga sinabi niya. Ang narinig lang namin, ang malakas na galit at nakakatakot na boses. At si Lolo ang kanyang pinapatamaan sa mga binitawan niyang salita. Nakinig lang ang lolo ko sa kwarto hanggang sa siguro hindi na niya nakayanan. Nilabas na ng lolo ko at nagkasagutan silang dalawa. Kaya ayun, wala na kaming nagawa. Nag-iyakan na lang kami. Sa sobrang takot namin, lumabas na kami sa bahay. Hindi na namin alam kung anong nangyari sa loob. Lakad takbo na ang ginawa namin para makarating sa kapitbahay na nasa taas pa ng bundok. Hindi namin alam paano kami nakarating doon. Napakadilim ng daan, tapos mahina pang ilaw. Wala pala kaming sinilas na nakarating doon. Doon na lang muna kami nakitulog. Kinabukasan, maaga kaming umuwi. Walang tao sa bahay. Nasa hayop pala si Lolo. Marami siyang inalagaang hayop. May kalabaw, baka at kambing. Pag-uwi niya, tinanong namin siya kung saan si Lola, bakit siya mag-isa. At sagot niya, nandoon sa ospital dinala ang tito mo. Muntik na niya akong masaksak kagabi at ang martilyo ang nahawakan ko. Napukpok ko sa ulo niya, hindi kasi makinig ng pakiusapan ng maayos. Napakatigas ng ulo, nagdala lang ng problema. Wala nang ibang nagawa sa buhay, kundi sakit sa ulo lang ang inambag.